Isang sibilisasyong tahimik na yumayanig sa mundo. Ano ang karapatan ng Pilipinas na umupo sa isang mesa kasama natin? Sa isang akademikong forum sa Harvard, mayabang na nagsalita si Professor Lin Wei, ang kinatawan ng China mula sa Peking University. Ang 4 na dakilang imbensyon, ang Great Wall of China, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang Pilipinas ay wala sa aming antas. My son, pagkatapos noon, isang respetadong scholar mula sa Japan, si Professor Kenji Nakamura ng University of Tokyo, ang sumang-ayon. Meron kaming mahigit 20 Nobel laureates sa agham. Ang Pilipinas, wala ni isa, hindi ba? Sa sandaling iyon, isang Amerikanang propesor na nag-aral sa Pilipinas ng mahigit 25 taon, si Professor Eleanor Vance, ang tahimik na lumakad paakyat sa entablado. Nang lumabas ang unang datos sa screen, natigil ang pagtawa ng kinatawan ng Tsina. Nang ipakita ang pangalawang impormasyon, namutla ang mukha ng propesor na Hapones. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, umugong ang malakas na palakpakan mula sa lahat. Nang gabing iyon, sabay-sabay na naglabas ng breaking news ang mga media outlet sa buong mundo. Ang Pilipinas ay lihim na humahawak sa buong mundo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring iwanan sa komento kung saang bahagi ka ng mundo nanonood at siguraduhin mag-subscribe dahil hindi mo gugustuhin makaligtaan ng balitang ito. Ngayon ay bubunyag ang katotohanang bumaliktad sa pandaigdigang pananaw sa loob ng 12 minuto. Hindi ko malilimutan ang nangyari sa araw na iyon. Ang pangalan ko ay Dr. Miguel Mig Santos. Noong araw na iyon, isa akong Filipino-American na siyentista na dumalo sa Harvard International Forum. 35 taon na ako sa Amerika. Nakuha ko ang aking PhD sa Harvard. Gumugol ako ng 10 taon sa isang laboratorio sa MIT at ngayon ay propesor sa isang universidad sa Boston. Ito ay isang forum na tinatawag na East Asian Civilization and its Future, kung saan nagtipon ang mga nangungunang scholar sa mundo. Nakatakda rin sana akong magsalita sa entablado. 30 minuto bago magsimula ang forum, kinuha ko ang programa ng araw mula sa service desk sa lobby. Binuklat ko ang mga pahina para kumpirmahin ang listahan ng mga tagapagsalita. Kinatawan ng China, Professor Lin Wei, Peking University. Kinatawan ng Japan, Professor Kenji Nakamura, University of Tokyo. Sa ibaba nito, isang blankong espasyo. 1 linggo pa lang ang nakalipas mula nang matanggap ko ang confirmation letter mula sa organizer. Nakasulat doon ang pangalan ko. Kinatawan ng Pilipinas, Professor Miguel Santos. Tiningnan ko ulit mula sa simula hanggang dulo. 3 beses kong tiningnan. Walang kinatawan ng Pilipinas. Ang pangalan ko ay naglaho na parang bula. Halos hindi ko mahawakan ang programa. Ang tawanan at usapan sa paligid ko ay biglang parang naging napakalayo. Siguradong may pagkakamali, sabi ko sa sarili. Lumapit ako sa service desk. Isang babaeng may puting buhok na staff ang nakatingin sa kanyang tablet. "Excuse me, ma'am. Gusto ko lang kumpirmahin ang listahan ng mga tagapagsalita. Ako po si Miguel Santos." Professor Santos." Isang bakas ng halatang pagkailang ang gumuhit sa kanyang mukha. "Paumanhin po. Nagkaroon po ng biglang pagbabago sa programa." "Pagbabago?" "Opo. Dahil po sa kakulangan sa oras, napagdesisyonan ng mga organizer na ang mga kinatawan lamang mula sa China at Japan ang magpapatuloy sa East Asia Forum." Para akong sinuntok ng malakas sa dibdib. Isang malamig at matalim na pakiramdam. 1 buwan kong pinaghandaan ito. Lubos ko pong naiintindihan. Pero wala po talagang magagawa. Nag-atubili siya sandali at pagkatapos ay idinugtong ang pinakamasakit na pangungusap. At saka, sa totoo lang, hindi ba't ang sentro naman talaga ng silangang Asya ay ang China at Japan? Sentro. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isip. 21 taon, isang Harvard PhD, isang karera sa MIT. Ano ang silbi ng lahat iyon? Sa huli, ang Pilipinas? Para bang hindi kami kailanman umiral. "Salamat," sabi ko. Nakayuko at naglakad papunta sa banyo. Itinulak ko ang pinto at tumayo sa harap ng salamin. Ang lalaki sa salamin ay mayroon ng mga puting buhok at pagod na mga mata. Ito ba ako? Mahigpit kong hinawakan ang malamig na lababo. Napakadiin na namuti ang aking mga buko. At 35 taon. Para saan ako nabuhay? Isang mahinang tinig ang lumabas mula sa aking lalamunan. Bigla kong naalala ang unang semestre ko sa aking PhD program. Sa opisina ng aking tagapayo. Ang aking propesor, isang iginagalang na Nobel laureate, ay tumingin sa akin at sinabing,
Ang iyong bansa, ang Pilipinas, ay napakahusay sa serbisyo. Pero parang wala kayong gaanong orihinal na teknolohiya. Huminto siya sandali, na para bang naghahanap ng mas magandang salita. Sumusunod lang kayo sa mga maunlad na bansa. Gumagawa ng mga serbisyo para sa kanila. Tama ba? Ginagawa ninyong mas mura ang mga bagay na idinisenyo ng iba. Noong mga panahong iyon, wala akong maisagot. Ano ang mapapatunayan ko? Binuksan ko ang gripo at nahilamos ang malamig na tubig. Nang iangat ko ang aking ulo, tumulo ang tubig mula sa aking mukha. Lumabas ako at naglakad patungo sa punong-punong bulwagan. Mahigit 500 katao. Sa harap na hanay ay may mga nameplate para sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa. China, Japan, India, Germany. Walang lugar para sa Pilipinas. Umupo ako sa isang sulok, sa pinakalikod na hanay. Binuksan ko ang nakakainis na programa. East Asia Forum, ang inobasyon ng China at ang katumpakan ng Japan. Maging sa pamagat, wala ang Pilipinas. Isa na namang invisible man. Bumuntong hininga ako. Hindi ko pa alam noon na makalipas ang 2 oras. Ang bulwagang ito ay lubusang mababaligtad at ang pangalang Pilipinas ay mababanggit ng lahat. Tumayo ang host sa entablado. Ladies and gentlemen, maligayang pagdating sa East Asian civilization and its future. Una sa lahat, malugod nating salubungin si Professor Lin Wei mula sa Peking University. Nagpalakpakan. Pinisil ko ang aking kamao. Nagsimula na ang sandali ng kahihiyan. Umakyat si Professor Lin Wei sa entablado. Tulad ng inaasahan mula sa isang taga-Peking University, kahanga-hanga ang kanyang presensya. Matangkad, malakas ang boses, at punong-puno ng kumpiyansa. Mga kababayan, ang sibilisasyon ng Silangang Asya ay nagsimula sa Tsina. Ang kanyang unang pangungusap ay punong-puno ng awtoridad. Lumitaw sa screen ng Great Wall. Tingnan ninyo ang 4 na dakilang imbensyon. Pulbura, kompas, paggawa ng papel at pag-iimprenta. Alin sa mga ito ang hindi nagbago sa sangkatauhan? Isa-isang nagpalit ang mga slide. Ang mga bulong ng paghanga mula sa manonood ay hindi natapos. Nakaupo ako sa likod. Nararamdaman ang pagbigat ng aking dibdib. Ang pulbura ang naglatag ng pundasyon para sa modernong militar. Ang kumpas ang nagbukas ng panahon ng pagtuklas. Ang paggawa ng papel ang nagpakalat ng kaalaman. Patuloy ni Professor Lin. At tingnan ninyo ngayon, ang high-speed rail ng China ay tumatakbo sa 350 km bawat oras. Mula Beijing hanggang Shanghai, 4 na oras na lang. Iyan ang bilis ng China. Lumitaw ang imahe ng high-speed rail na sinundan ng isa pang bugso ng paghanga. Kami ay isang bansang may 5,000 taong kasaysayan. Ang pilosopiya ni na Confucius at Lao Tzu ang nakaka-impluwensya sa mundo. Ang Chinese character cultural sphere mismo ay ebidensya ng aming impluwensya. Huminto siya sandali at ngumiti. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng Silangang Asya ay iikot at patuloy na iikot sa China. Dumagundong ang palakpakan. Lahat ng 500 katao ay pumalakpak. Lalo akong nanikip sa aking dibdib. Ang Pilipinas ay hindi man lang nabanggit. Ang GDP namin, 9.1 trilyon. Pangalawa sa mundo. Ang aming teknolohiya sa kalawakan? Kami lang ang bansang nakapaglapag sa malayong bahagi ng buwan. Iyan ang katayuan ng China. Isa na namang palakpakan. Mailan pang tumayo. Lalo ko lang isiniksik ang aking sarili sa upuan. Ang kinabukasan ng Silangang Asya ay pangungunahan ng China. Ang Belt and Road Initiative ay muling bubuhayin ang kaluwalhatian ng Silk Road na mag-uugnay sa Asya, Europa at Africa. Yumuko si Professor Lin at bumaba sa entablado. Ang palakpakan ay matagal bago humupa. Ang host, na may tuwa sa mukha, ay nagsabi, "Napakagaling. Nakita natin ang parehong dakilang nakaraan at ang granding hinaharap ng China. Naisip ko, nandito rin ang Pilipinas. Mayroon din kaming kasaysayan. Mayroon din kaming teknolohiya. Ngunit walang sino man ang nagbigay sa amin ng pagkakataong magsalita." Muling umakyat sa entablado ang host. Susunod, salubungin natin si Professor Kenji Nakamura mula sa University of Tokyo. Bumuntong hininga ako. Ngayon, Japan naman. Ang Pilipinas ay muling mabubura. Umakyat si Professor Nakamura sa entablado. Tulad ng inaasahan mula sa isang propesor ng University of Tokyo, ang kanyang kilos ay walang kapintasan. Malinis na suit, salamin na may pilak na frame, ang tipikal na imahe ng isang Hapones na akademiko. Magandang araw sa lahat. Nais kong talakayin ang espiritu ng Japan.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lakas. Isang magandang katana ang lumitaw sa screen. Alam ba ninyo ang espiritong Shokunin artisan? Ang paghahangad ng pagiging perpekto? Ang paggugol ng buong buhay sa paggawa ng isang bagay? Ito ang kaluluwa ng Japan. Nagpalit ang slide. Ito ay ang linyang produksyon ng Toyota. Tingnan ninyo ang Toyota Production System. Just in time. At Kaizen Continuous Improvement. Ang lahat ng ito ay naging pamantayan sa pandaigdigang pagmamanaktura. Ang aming espiritu ang lumikha ng ganitong himala. Tumango ang mga tao sa manonood. Lalo na ang mga profesor mula sa business at management schools na abala sa pagsusulat sa kanilang mga notebook. Tingnan natin ang mga produktong elektroniko. Sony, Panasonic, Nintendo. Kung paano binago ng mga tatak na ito ang mundo, ay alam nating lahat. Binago ng Walkman ang kultura ng musika. Binago ng PlayStation ang kultura ng paglalaro. At nariyan ang aming cultural industry. Ang anime at manga ngayon ay isang karaniwang wika para sa mga kabataan sa buong mundo. Pokemon, Dragon Ball, Naruto. Marahil kakaunti ang hindi nakakakilala sa mga ito. Huminto si Professor Nakamura. Uminom ng tubig at nagsalita ng may higit na kumpiyansa. Kami ang bansa sa Asia na may pinakamaraming Nobel Prize. Sa larangan lamang ng agham, nakapaglabas kami ng mahigit 20 laureates. Iyan ang lakas ng pananaliksik ng Japan. Baka pakiramdam ko ay lalo akong lumiit. Ang Pilipinas, wala ni isa. Mula noong Meiji Restoration, kami ang unang bansa sa Asia na matagumpay na nagmodernize. Tinanggap namin ang kanluran ng teknolohiya, ngunit hindi namin kailanman iwinala ang aming espiritong Hapones. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang mga Hapones ay hindi lamang gumagawa ng teknolohiya. Kami ay lumilikha ng estetika. Ito ang katumpakan ng Japan. Ito ang regalo ng Japan sa mundo. Muli, dumagundong ang palakpakan. Yumuko ako. 2 oras na ang lumipas. China, Japan. Ang Pilipinas ay hindi nabanggit kahit isang beses. Dumating ang oras ng tanong at sagot. Isang estudyante sa harap na hanay ang nagtaas ng kamay. Mukhang mula siya sa Harvard Business School. Isang mag-aaral na Indian. Ang kanyang mga mata ay matalas na may bahid ng paghamon. Napakagandang presentasyon. Salamat sa 2 propesor. Ang mga nagawa ng China at Japan ay tunay na kahanga-hanga. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Ngunit mayroon akong isang katanungan. Pagdating sa silangang Asya, sikat ang China at Japan. Pero huminto siya na may mapaglarong ngiti. Mayroon bang anumang espesyal na kontribusyon ng Pilipinas? Idiniin niya ang kanyang tono. Ang ibig kong sabihin, bukod sa Jollibee at mga call center, biglang napuno ng tawanan ng buong bulwagan. Oo nga, ano ba ang mayroon sa Pilipinas? Alam ko, sikat ang mga beach nila, hindi ba? Sabi ng isa. Narinig ko na magulo ang politika nila. Laging nagsusuntukan sa kongreso. Malakas na sabi ng isa pa. Muling umugong ang malakas na tawanan na para bang ang Pilipinas ay isang paksang katuwaan lamang. Sumagot si Professor Lin Wei. Ang Pilipinas? Iyon ba yung maliit na kapuluan sa pagitan ng China at Japan? Ang kanyang tono ay puno ng pagwawalang bahala at awa. Narinig ko na kumikita sila ng malaki mula sa pagiging BPO hub. Masipag naman sila siguro. Sumang-ayon si Professor Nakamura. Ang Pilipinas ay masasabing isang mabuting mag-aral namin. Natutunan nila ng maayos ang mga teknik na itinuro namin sa electronics assembly. Ang kanilang industriya sa semiconductor ay umunlad din batay sa aming pundasyon. Halos mapatalon ako mula sa aking upuan. Gusto kong sumigaw. Hindi totoo iyan. May sariling mga bagay ang Pilipinas. Ang aming industriya ay hindi tulad ng iniisip ninyo. Ngunit ang aking mga binti ay hindi gumagalaw. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa sa loob ng 35 taon ay nagpako sa aking upuan. Pinisil ko ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay halos bumaon sa aking palad. Galit, kahihiyan, kalungkutan, lahat ay sabay-sabay na sumalakay sa akin. Ito ang katotohanan. Ito ang Pilipinas sa mata ng mundo. Sinubukan ng host na pakalmahin ang sitwasyon. Sige, salamat. Isang napaka-interesanting tanong. Ang susunod nating tanong. Sa sandaling iyon, isang tao sa likuran ng bulwagan ang tahimik na tumayo. Isang babaeng nakasuot ng simpleng suit na may kulay abong buhok. Siya si Professor Eleanor Vance, isang scholar mula sa History Department ng Harvard na kilala sa pagiging tahimik at mahigpit. Mahigit 25 taon na niyang pinag-aaralan ng Pilipinas.
Ang kanyang biglang pagtayo ay ikinagulat ng mga tao sa paligid niya. Sandali! Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihang tumatagos. Ang atensyon ng buong bulwagan ay agad na napunta sa kanya. Ako ang sasagot sa tanong na iyan. May hawak siyang isang maliit na USB. At dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Professor Vance! Nagpanik ang host. Wala po ito sa programa. Bigyan mo ako ng 12 minuto. Ang kanyang boses ay hindi mapag-aalinlanganan. Hindi, 5 minuto ay sapat na. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Naramdaman kong may mangyayari. Umakyat si Professor Vance sa entablado at isinaksak ang USB. Tumingin siya sa buong bulwagan at ang kanyang tingin ay huling huminto sa mga mukha ni na Professor Lin at Professor Nakamura. Tinanong ng estudyanteng iyon kung ano pa ang mayroon sa Pilipinas, bukod sa Jollibee at mga call center. At ang 2 propesor sa entablado ay tila sumasang-ayon na ang Pilipinas ay isang mabuting mag-aaral lamang, medyo magulo at tiyak na hindi sentro. Huminto siya sandali. Ang lolo ko ay isang miyembro ng US Military Advisory Group na nakadestino sa Pilipinas noong 1950s. Nagulat ang buong bulwagan. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi malimutan ng lolo ko ang Pilipinas. Sabi niya, ito ay isang lagina. Sa gitna ng mga guho ng digmaan, ay nagpipilit na walisin ang kanilang mga kalsada. Sabi niya, ang mga tao doon ay napakahirap na wala silang makain, ngunit ipinipilit nilang pag-aralin ang kanilang mga anak. Kaya sinimulan kong pag-aralan ng Pilipinas. Pinag-aralan at napagtanto ko kung gaano tayo kaignorante tungkol sa Pilipinas. Umiilaw ang screen. Hindi isang graph kundi isang balita mula ilang araw lang ang nakalipas. Mga kababayan, sabi niya, ilang araw lang ang nakalipas noong Nobyembre 7, 2025. Habang nagtatalo tayo dito kung mahalaga ba ang Pilipinas, ang US State Department ay hayagang sinusuportahan ang paninindigan ng Maynila. Idiniin niya ang kanyang tono. Ginamit nila ang panilalang ironclad commitment para ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Humarap siya kay Professor Lin. Professor Lin, tanong ko lang, kung ang isang lugar ay hindi mahalaga, kailangan ba ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na hayagang ipagtanggol ito sa paraang halos katumbas ng isang diplomatikong standoff? Agad na nanigas ang mukha ni Professor Lin. Tinatawanan ninyo ang kaguluhan sa Pilipinas. Nagpalit ng slide si Professor Vance. Ito ay ang ulat ng Freedom House noong 2024. Ang magulong lugar na ito ay ang nagsimula ng People Power Revolution noong 1986. Isang mapayapang revolusyon na nagpatalsik sa isang diktador at nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga kilusan para sa demokrasya sa buong mundo. Sila ang naging unang bansa sa Asya na kinilala sa buong mundo para sa isang mapayapang pagbabalik sa demokrasya. Mga kababayan, hindi iyan kaguluhan. Iyan ay tinatawag na sibilisasyon. Iyan ay isang mature na demokrasya na hinahangaan ng buong mundo. Nagsimulang magkaroon ng bulungan sa manonood. Ang dating tawanan ay naging bulong ng pagkamangha. Namutla ang mukha ni Professor Nakamura. Yumuko siya. Ang buong bulwagan ay natahimik. Sunod na hinarap ni Professor Vance si Professor Lin. Professor Lin, ipinakita ninyo ang kahangahangang hard power. High-speed rail, GDP, space program. Nagsalita kayo tungkol sa sukat. Ngayon, pag-usapan natin ang katatagan. Ang kapuluan na ito ay araw-araw na nabubuhay sa ilalim ng banta mula sa higanting kapitbahay na kinakatawan ninyo. Ang lakas militar ninyo ay 100 beses na mas malaki. Ang GDP ninyo ay 20 beses na mas malaki. Natakot ba sila? Sumuko ba sila? Hindi. Pumili sila ng mas matalinong paraan. Binuo nila ang tinatawag ng Pentagon at RAND Corporation na isang textbook level na estratehiya sa pagtatanggol, ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Nagpalit siya ng slide. Lumitaw sa screen ang isang makisig at modernong frigate. Mayroon kayong malaking hukbong dagat. Pero alam niyo ba ito? Ito ang BRP Jose Rizal, ang unang missile-capable frigate ng Pilipinas. Hindi ito isang plano lang. Ito ay katotohanan. At ngayong taon, 2025, ang kaniyang kapatid na barko, ang BRP Antonio Luna, ay naging fully operational na. Itinaas ni Professor Vance ang kanyang boses, punong-puno ng kumpiyansa. Ang Pilipinas, sa kanilang kakayahan, nag-order na sila ng mas marami pang modernong kagamitan mula sa iba't ibang bansa. Mga kababayan,
tiningnan niya ang buong bulwagan. Hindi ito mga armas para sa parada sa isang selebrasyon. Ito ay isang asymmetric wisdom. Tahimik nitong tinitiyak na ang sinumang higanting susubok na lamunin ng matatag na kapuluan na ito ay magbabayad ng napakalaking halaga. Ito ay tinatawag na pagtatanggol sa sibilisasyon gamit ang talino. Nakaupo ako sa likod. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ito ang Pilipinas na kilala ko sa loob ng 35 taon. Ito ay isang malakas at may tiwalang Pilipinas na hindi ko pa nakikita. Biglang naging seryoso ang boses ni Professor Vance. Ngunit ang lahat ng ito, sabi niya, ang mga tagumpay sa demokrasya, ang talino sa militar, ay hindi pa rin ang pinakadakila at pinakakahangahangang kontribusyon ng Pilipinas. Professor Lin, Professor Nakamura, tinitigan niya silang dalawa. Pareho ninyong binanggit ang teknolohiya. Ang isa sa inyo ay nagsalita tungkol sa inovasyon. Ang isa naman ay sa katumpakan. At pareho ninyong ipinahiwatig na ang Pilipinas ay isang estudyante lamang, isang tagapagbigay ng serbisyo. Ngumiti si Professor Vance. Isang ngiti na may ganap na kumpiyansa. Halos may halong awa. Tagapagbigay ng serbisyo. Professor Nakamura, nagkakamali ka. Huminto na sa paggaya ang Pilipinas. 10 taon na ang nakalipas. Ginawa nila ang isang bagay na hindi ginawa at hindi na intindihan ng buong mundo. Lumikha sila ng isang bagong kategorya. Inohayan no, lumitaw sa screen ang isang modernong opisina na puno ng mga kabataang propesyonal. Sa tabi nito ay ang logo ng isang malaking kumpanya sa buong mundo. 40 taon na ang nakalipas, habang ang mga higante sa teknolohiya tulad ng Intel ay naghahangad ng integrated device manufacturer model. Sariling disenyo, sariling gawa, sariling benta, isang bansa ang nagpasya na gawing pangunahing lakas ang kanilang mga tao at ang kanilang kakayahan sa komunikasyon. Nagsimula ito sa mga simpleng call center. Isang ideya na pinagtawanan ng lahat noon. Ito ay tinawag na digital sweatshop. Isang pabrika na walang sariling produkto. Naghihintay lamang ng mga order mula sa iba. Hindi ba't ito ang sukdulan ng pagiging outsourced? Sinabi ng lahat na imposible ito, na ito ay isang high-level na pabrika lamang at hindi magiging sentro. Pinigil ko ang aking paghinga. Ito mismo ang sinabi sa akin ng aking propesor. 35 taon na ang nakalipas. At ngayon, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Vance sa buong bulwagan. Ngayon, itinuro niya ang pinakabagong mga headline sa screen. Nobyembre 2025. Nitong linggo lang, mga kababayan, habang nagpupulong tayo dito, ang mga CEO ng mga kumpanya sa Fortune 500 mula sa teknolohiya, pananalapi, at pangangalagang pangkalusugan ay nakapila para magtayo ng kanilang mga Global Operations Hub sa Maynila, Cebu, at Clark. Hindi sila pumupunta doon para mag-outsource ng simpleng gawain. Malakas na sabi ni Professor Vance. Pumupunta sila doon para ipagkatiwala ang kanilang knowledge processes, analytics, legal services, at creative design. Ang industriya, ang business process outsourcing, ay nag-evolve na sa knowledge process outsourcing at creative process outsourcing. Ang mga kumpanya ay natatakot na mawalan, kaya nagbabayad silang malalaking halaga para isecure ang pinakamahusay na talento sa Pilipinas. Mga talento na hindi pa ganap na natutuklasan ng mundo. Professor Nakamura, tinitigan niya ang kinatawan ng Japan. Sabihin mo sa akin, kapag ang pinakamalalaki at pinakamayamang kumpanya sa mundo ay nakapila para ipagkatiwala sa iyo ang kanilang data, ang kanilang mga customer, at ang kanilang mga ideya para sa hinaharap, outsourcing pa ba ang tawag dyan? Ang mukha ni Professor Nakamura ay naging abo. Isinara niya ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. Hindi. Sagot ni Professor Vance para sa kanya. Hindi yan outsourcing. Ang tawag dyan ay pagiging sentro ng pandaigdigang komersyo. Ang estudyante sa inyong mga bibig ay tahimik na naging ang central nervous system ng pandaigdigang ekonomiya. Humarap siya kay Professor Nakamura. Binanggit ninyo ang katumpakan na ipinagmamalaki ng Japan. Sinabi ninyo na ang Pilipinas ay isang estudyante. Ngunit bago pa man yumayanig ang industriya ng serbisyo sa mundo, ang katumpakan ng Pilipinas ay tahimik nang namamayagpag sa ibang larangan. Lumitaw sa screen ang isang magandang piraso ng kasangkapan na gawa sa ratan at abaka. Sa mga pinakaprestihiyosong design exhibition sa Milan at Paris, ang mga disenyo ng mga Pilipinong tulad ni Kenneth Cobuanpiu ay hinahangaan sa buong mundo. Hindi ito mga murang kopya. Ang mga ito ay obra maestra ng sining. Pinagsasama ang mga likas na materyales, modernong disenyo, at ergonomics.
Habang ang mga artista ng Japan ay nakatuon sa isang punto, ang mga artista ng Pilipinas ay isinasama ang buong sistemang kalikasan at disenyo. Hindi ito panggagaya, ito ay paglampas. Si Professor Nakamura, ang scholar na ipinagmamalaki ang katumpakan, ay yumuko. Sunod na tiningnan ni Professor Vance si Professor Lin. Professor Lin, ipinagmamalaki ninyo ang 50 taong kultura ng Tsina. Binanggit ninyo ang 4 na dakilang imbensyon at ang Chinese Character Cultural Sphere. Ngunit sa 21 siglo, sino ang tunay na nagpoprotekta sa diwa ng malayang pagpapahayag at pagiging bukas sa kultura? Lumitaw sa screen ang mga imahe ng masiglang sining, musika at sinehan ng Pilipinas, habang ang ibang bansa ay naglalagay ng mga paghihigpit sa impormasyon at sining. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga pinakamalayang lipunan sa Asya. Ang kanilang malikhaing industriya ay umuunlad at tinanggap nila ang mga impluensya mula sa silangan at kanluran para lumikha ng isang natatanging kulturang global. Naging tulay sila sa pagitan ng mga sibilisasyon. Ang kanilang kahusayan sa Ingles, na minsan ay tiningnan bilang isang kolonyal na pamana, ay ginawa nilang isang pandaigdigang asset. Ang Pilipinas ang nagpapanatili sa diwa ng pagiging bukas ng kultura. Ito ang dahilan kung bakit nakalikha sila ng isang napakayaman, malaya, at magkakaibang modernong sibilisasyon. Namula ang mukha ni Professor Lin. Tila may gusto siyang sabihin ngunit napigilan. Nakaupo ako sa likod. Kumukulo ang dugo sa aking katawan. Hindi ko kailanman naisip ito sa ganitong paraan. Ang serbisyo na ikinahihiya ko ay ang nagiging sentro ng pandaigdigang komersyo. Ang halo-halong kultura na kinalimutan ko ay ang nagiging tulay ng sibilisasyon. Huminto si Professor Vance at lumalim ang kanyang boses. Mga kababayan, isang lugar na nagpapatakbo sa pandaigdigang ekonomiya habang pinapanatili ang isang masiglang kaluluwang kultural. Isang lugar na nakamit ang isang makasaysayang demokrasya sa politika at nakamit ang pagiging bukas sa lipunan. Isang lugar na nagpakita ng hindi kapanipaniwalang talino sa militar at nagpakita ng hindi mapapalitang katatagan sa ekonomiya. Paano nangyari ang lahat ng ito? Ang sagot ay simple. Lumitaw sa screen ang mga larawan ng mga magulang na nagsasakripisyo para sa edukasyon ng kanilang mga anak at ang mataas na literacy rate ng bansa dahil sa edukasyon at pamilya. Ang mga magulang na Pilipino ay handang isakripisyo ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang ganap na pananampalatayang ito sa kaalaman ang nagbigay sa Pilipinas ng isang henerasyon ng mga mahuhusay at masisipag na isipan na nagpapatakbo sa kanilang mga industriya. Isa rin makano, magganasing baan at higit sa lahat. Tiningnan ni Professor Vance kaming lahat. Mayroon sila ng isang bagay na hinahangad ng buong mundo ngunit hindi matutunan. Tiwala. Tiwala. Ang boses ni Professor Vance ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Bakit ipinagkatiwala ng mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ang kanilang pinakasensitibong data ng customer at proseso sa Pilipinas? Bakit ipinagkakatiwala ng mga pamilya sa buong mundo ang kalusugan ng mga mahal sa buhay sa mga Pilipinong nurse at tagapag-alaga? Bakit ipinagkakatiwala ng mundo na ang demokrasya ng Pilipinas ay magsisilbing inspirasyon sa Asya? Huminto siya at ang kanyang tingin ay tumama kina Lin at Nakamura. Dahil sa isang mundong puno ng kasinungalingan, pagkakanulo, pagnanakaw ng intellectual property at geopolitical na panganib, pinili ng Pilipinas ang pinakamahirap ngunit pinakamarangal na landas, ang maging isang kasosyo na lubos na mapagkakatiwalaan. Hindi lang sila nakahatid ng serbisyo. Nakahatid sila ng pangako. Hindi lang sila sumasagot ng tawag. Bumubuo silang relasyon. Ito ang pundasyon ng sibilisasyon. Ito ang espiritong Pilipino. Ito ang tunay na kalasag ng Pilipinas. Hindi ito isang call center. Ito ay isang kalasag na binuo mula sa character at tiwala. Ang tawag nila dito ay malasakit. Tumingin si Professor Vance sa lahat sa manonood. Kaya tinatanong ninyo ako, ano pa ang meron sa Pilipinas bukod sa Jollibee at mga call center? Mayroon silang katatagan na magtayo ng mga bansa mula sa mga guho. Mayroon silang tapang na ipaglaban ang kalayaan laban sa paniniil. Mayroon silang paninindigan na pangalagaan ng isang bukas at magkakaibang kultura. Mayroon silang talino na maging sentro ng pandaigdigang ekonomiya. Mayroon silang sibilisasyon na hinahangaan sa buong Asya. At higit sa lahat, pagtatapos niya, nakuha nila ang tiwala ng buong mundo. Mga kababayan, ang Pilipinas, hindi ito isang tanong. Ito ang sagot sa magulong mundong ito. Natapos ang presentasyon ni Professor Vance. Ang bulwagan ay napuno ng 5 segundong nakakabinging katahimikan. Lahat ng 500 katao
ay tila huminto sa paghinga. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo ang propesor na Hapones, si Kenji Nakamura. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Professor Vance, salamat. Paos ang kanyang boses. Ikinahihiya ko ang aking kamangmangan at kayabangan kanina. Akala ko kami ang guro. Ngunit ngayon ko lang nalaman na ang Pilipinas ay lumakad sa isang landas na ganap na naiiba sa amin. Ngunit mas kahanga-hanga, inamin ko. Yumuko siya ng malalim, isang 90-degree na pagyukod patungo kay Professor Vance. Sunod na tumayo ang kinatawan ng China. Si Lin Wei. Namumula ang kanyang muka at ang kanyang ekspresyon ay napakakomplikado. Dapat ko ring aminin. Lubos kong minamaliit ang Pilipinas, lalo na ang sabay na tagumpay sa demokrasya at ekonomiya. Ito ay tunay na isang pambihirang himala. Yumuko rin siya. Sa sandaling iyon, tumayo ang estudyanteng Indian na nagtanong, Professor, labis po akong humihingi ng paumanhin. Bago pa siya matapos, isang malakas na palakpak ang pumutok mula sa likuran ng bulwagan. Sumunod ang pangalawa, pangatlo. Pagkatapos, isang taong tumayo, 2, 10, 100. Sa loob ng 3 segundo, lahat ng 500 scholar, eksperto at estudyante ay sabay-sabay na tumayo. Ang palakpakan ay parang isang bagyo na lumamon sa buong bulwagan ng Harvard. Hindi ito isang magalang na palakpak. Ito ay isang pagbubunyi mula sa puso na may halong paghingi ng tawad, pagkamangha at pinakamataas na paggalang. Tumayo rin ako. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, hindi ako tumatayo bilang isang Harvard PhD o isang mananaliksik sa MIT. Sa unang pagkakataon, tumatayo ako ng buong pagmamalaki. Taas noo, bilang isang Pilipino. Biglang tumulo ang aking mga luha. Ngunit hindi ito ang luha ng kahihiyan sa opisina ng aking propesor na 35 taon na ang nakalipas. Ito ay luha ng pasasalamat. Nang pagmamalaki ang luha ng isang taong sa wakas, pagkatapos ng 35 taon, ay naglakas loob na maging proud. Tinapik ako sa balikat ng aking kasamahang aliman na katabi ko. Congratulations, Professor. Ang iyong bansa ay tunay na kahanga-hanga. Tango lang ako ng tango. Sa wakas, naramdaman kong hindi na ako invisible. Pagkatapos ng forum, mas nakakagulat na mga bagay ang nangyari. May isang taong hindi kilala na kinunan ang 12 minutong presentasyon ni Professor Vance at in-upload ito sa YouTube. Ang pamagat, ang tunay na lakas ng Pilipinas na ibinunyag sa Harvard. Sa unang araw, 100,000 views. Pagkatapos ng isang linggo, lumampas ito sa 5 milyon. Ang mga komento mula sa buong mundo ay bumuhos na parang ulan. Diyos ko, ito pala ang tunay na Pilipinas. Bakit hindi ito itinuturo sa aming mga paaralan? Ang mga CEO ay nakapila para sa talento ng Pilipinas. Nakakabaliw. Ang People Power Revolution. Kinikilabutan ako. Nakakagulat. Ang islang ito ay mas matatag kaysa sa aking inaakala. Nagsimulang mag-report ang mga pangunahing media outlets sa buong mundo. Ang headline ng CNN. Ang nakatagong puso ng Asya. Muling pagtuklas sa Pilipinas. Ang espesyal na ulat ng BBC. Ang tahimik na revolusyon. Kung paano binabago ng Pilipinas ang pandaigdigang serbisyo. Ang Le Monde ng France ay sumulat. Higit pa sa himalang Pilipino. Isang sibilisasyong may katatagan at talino. Ang presidente ng Harvard University ay naglabas ng isang agarang pahayag. Malinaw na matagal na tayong nabubuhay sa mga lumang pag-iisip. Agad na palalawakin ng Harvard ang aming pag-aaral sa Pilipinas. May ginasayong. Pagkatapos ng isang linggo, opisyal na inihayag ng Harvard ang pagtatatag ng Harvard Philippine Studies Center. Ang unang direktor, syempre, ay si Professor Eleanor Vance. At hindi lang Harvard. Ang MIT, Yale, and Stanford, lahat ng nangungunang universidad sa Amerika ay nagunahan sa pagbubukas o pagpapalawak ng kanilang mga kurso sa pag-aaral ng Pilipinas. Sumunod ang Europa, Oxford, Cambridge, Sorbonne. Ang pinakakagulat na reaksyon ay nagmula sa Asya. Itinaas ng University of Tokyo ang kanilang Philippine Studies section sa isang independent department. Maging ang Peking University ay nagtatag ng isang bagong sentro ng pananaliksik na nag-aanunsyo na objetibo nilang pag-aaralan ang modelo ng pag-unlad ng ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Isang buwan pagkatapos, isang espesyal na exhibition ang ginanap sa Harvard Square. Ang tema, Pilipinas, ang islang tahimik na nagbabago sa mundo.
Nagpakita ito ng impormasyon tungkol sa Trust Shield, democratization, at ang Archipelagic Defense Strategy. Sa araw ng pagbubukas, libu-libong tao ang dumagsa. Ako, si Miguel, ay inimbitahan din sa seremonya ng pagbubukas. Sa loob ng 35 taon, sa unang pagkakataon, buong pagmamalaki kong isinulat sa aking name tag ang Pilipinas. 6 na buwan pagkatapos, isang espesyal na komperensya sa edukasyon ang ginanap sa United Nations Headquarters. Ang tema, ang modelong Pilipino, isang bagong paradigma para sa pag-unlad sa ika-21 siglo. Dumalo ang mga kinatawan mula sa 93 bansa. Ang tagapagsalita ay si Professor Eleanor Vance. Pinatunayan ng Pilipinas, sabi niya, na kahit walang sapat na likas na yaman, maliit ang lupain, at laging nasa ilalim ng banta, maaari pa ring maging isang nangungunang maunlad na bansa sa mundo. May hanuman. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagtapos ang UN Secretary General. Isasama natin ang modelong Pilipino bilang isang standard case study para sa mga umuunlad na bansa. 1 taon pagkatapos, sa anibersaryo ng Harvard Philippine Study Center, muli kong nakita si Professor Vance. Nakaupo kami sa isang bench sa tabi ng Charles River. Ang paglubog ng araw ay sumasalamin sa tubig. Profesor, sa wakas ay naitanong ko ang tanong na matagal ko nang itinatago sa aking puso. Bakit po kayo gumugol ng 20 taon sa pag-aaral ng Pilipinas? Dahil po ba sa inyong lolo? Ngumiti siya at umiling. Noong una, oo. Pero kalaunan, para na sa sarili ko. Tumingin siya sa ilog at mahinahon niyang sinabi. Laging sinasabi ng lolo ko na espesyal ang mga taong iyon. Mayroon silang isang tahimik na lakas. Darating ang araw, magugulat ang mundo sa kanila. Humarap siya sa akin. Tama siya. Nakumpleto ng Pilipinas ang isang tahimik na revolusyon. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagyayabang. Tahimik lang silang nagtitiis at pagkatapos ay ginagamit ang kanilang mga gawa para patunayan ang lahat. Tumango ako. Iyan ang paraan ng mga Pilipino. Ang tahimik na lakas. Professor Santos, sabi niya. Alam mo ba kung ano ang tunay na lakas ng Pilipinas? Ito ay katatagan. Hindi sila sumusuko at sila ay tumatayo ng magkakasama. Iyan ang tunay na lakas ng diwa ng bayanihan. Huminga ako ng malalim. Ang 35 taon ng pagkalito ay sa wakas ay naglaho sa sandaling iyon. Bakit palagi tayong walang tiwala sa ating sarili? Bakit hindi natin magawang ipagmalaki ang ating mga nagawa? Siguro dahil sobrang bilis ang ating takbo. Nawala na tayong oras na lumingon para makita kung gaano nakalayo ang ating narating. Ngunit ngayon, dapat nating malaman. Ginamit natin ang talino ng ating archipelagic defense para ipagtanggol ang ating sarili. Ginamit natin ang inobasyon ng ating mga tao para maging sentro ng pandaigdigang ekonomiya. Ginamit natin ang ating demokrasya na hinangaan sa buong Asya para makuha ang respeto ng sibilisasyon. Pinangalagaan natin ang isang kultura ng pagiging bukas at pagkamalikhain. Ginamit natin ang mga katotohanan para patunayan sa mundo na ang isang kapuluang may limitadong yaman ay maaring maging isang higante ng karangalan at tiwala. Ito ang espiritu Pilipino. Tahimik ngunit hindi matitinag. Mapagkumbaba ngunit puno ng lakas. Ito ang ating landas. Tayo ang mga mamamayan ng dakilang bansang ito. Huwag nating kalimutan iyon. Hindi natin kailangang patunayan ang ating sarili kanino man. Patuloy nating gagamitin ang ating talino, ang ating sibilisasyon, ang ating tiwala upang tahimik, ngunit walang alinlangan, nayayanigin ang mundong ito